Magandang araw mga iginagalang kong manonood. Kapag pinag-uusapan ang mga motorsiklo mula sa Amerika, tiyak na maiisip ninyo ang mga naging sikat na Harley at malamang pati na rin ang isang brand na tinatawag na Indian. Noong unang bahagi na ika-20 siglo, mas maraming kumpanya ng motorsiklo sa Amerika kaysa ngayon. Sa Amerika, mayroong humigit kumulang 200 mga pagawaan at kumpanya na sumubok gumawa ng mga motorsiklo. Pagsapit ng taong 1,000, naraan 23 na lang ang natira: Harley Davidson, Indian at Excelsior. Nabangkarote ang huli noong 1,931 pero pagkatapos ng dakilang depresyon, naging 3 ulit ang mga brand. At tungkol sa kasaysayan ng hindi ganong kilalang kumpanyang ito, ang ikukuwento ko sa inyo ngayon. Tungkol sa kasaysayan ng mga Amerikanong motorsiklo na Simplex. Magagaan at mababa ang kubikada ng mga ito, ngunit ibang disenyo kumpara sa estilong Europeo ng paggawa ng motorsiklo. Hindi kahawig ng Simplex ang mga sikat na motorsiklo gaya ng DKWRT, 100 o 125 sa itsura, para mga maliit na bersyon ng Harley o Indian ang mga motorsiklong ito. Nandito ka sa Crasmoto, sana mag-enjoy ka. Pumasok sa isip ni Paul Trin ang ideya ng magaan na motorsiklo noong ikalawang kalahati ng dekada 20. Noon, dealer siya ng Harley Davidson sa Baton Rouge. Umasa siyang matupad ang plano kaya lumapit siya sa Harley Davidson gamit ang koneksyon niya. Ngunit sa kanyang panghihinayang, tinanggihan ng mga boss ng kumpanya na noon ay ang mga nagtatagpa nito, sina William Harley at ang magkakapatid na Davidson, ang kanyang alok dahil inisip nilang walang puwang para sa mga maliit ang makina sa kanilang linya ng mga modelo. Si Paul ay matiyaga at hindi pinabayaan ang pangarap kahit nabigo siya. May $25 na panimulang puhunan sa kanyang bulsa noong 1,928 ay sinimulan niyang idisenyo ang motorsiklong Simplex Servicycle. Ang ideya ay gumawa ng isang simple, magaan at murang sasakyan na makakatulong sa pagpapataas ng mobilidad ng mga tao, lalo na ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Habang ginagawa ang obra, si Trin ay dumaan sa maraming pagsubok. Bago pa siya makaupo sa drawing board, sumiklab na ang Great Depression. Nagawang makahanap ni Paul ng mga mamumuhunan sa mahirap na panahong yon, bumili ng mga kinakailangang materyales at kagamitan para masimulan ang produksyon, kumuha ng mga tauhan at kahit papaano ay nakapag-ipon ng maliit na budget para sa pasahod. Paano niya ito nagawa? Walang sagot dito ang kasaysayan. Nagsimula ang Simplex Manufacturing Company noong Great Depression gamit ang bagong produktong tumutulong sa problema sa transportasyon. Ito mismo ay isang malaking tagumpay para sa panahong yon. Isa pang kawili-wiling katotohanan ay ang kumpanya ay itinatag sa timog ng Estados Unidos sa New Orleans. Hanggang ngayon, ito pa rin ang nag-iisang kumpanya ng motorsiklo na nag-operate sa agrikulturang timog. Ang lahat ng iba pa ay nagsimula sa mas industrialisadong rehiyon sa Hilaga o Kanluran. Ang mga unang prototype ng magaan na motorsiklo ay lumitaw na noong 1933 at ang unang seryeng modelo na tinawag na Simplex Servicycle ay unang ipinakilala sa publiko noong 1935. Ang Servicycle ay magaan at may bigat na 60 kilo lang kapag tuyo, isang klasikong Amerikanong estilong motorsiklo. Ang puso ng sasakyan ay isang single-cylinder 2-stroke na make na may kapasidad na 130 cubic centimeters o 7.9 na cubic inches. Umaabot sa 2 hanggang 2.5 horsepower ang pinakamataas na lakas. Sapat na ang potensyal na ito para mapabilis ang motorsiklong Servi hanggang sa pinakamataas na 64 na kilometro kada oras. Ang normal na cruising speed ay nasa 40 kilometro kada oras. Ang unang Servicycle ay may direct belt drive mula crankshaft hanggang likurang gulong. Para paandarin ang motorsiklo, kailangang itulak ito mano-mano at pinapatay ang makina gamit ang dekompresor. Sa ibang aspeto, ang disenyo ay napaka-primitibo. Maikling lever na fork sa harap, sa likod ay solid, at ang dagdag na ginawa ay mula sa upuang may spring. Malalaki ang diameter ng gulong, 26 na pulgada, kaya mas kumpiyansa sa pagdaan sa lubak sa kalsadang lupa. Isang drum brake lang ang nakakabit sa likurang gulong. Ang tangke ay may kapasidad na 9.5 litro ng gasolina at ang konsumo ay mga 2.5 litro kada 100 kilometro ng biyahe. Si Paul Trin, kahit mataas ang posisyon, ay madalas bumisita at aktibong nakikilahok sa design department at iba pang pagawaan kasama ang mga ininyero sa pagpapatupad ng bagong ideya.
Dahil dito, tuloy-tuloy ang pagbuti ng mga produkto ng Simplex imbes na maglabas ng bagong modelo taon-taon. Tingnan ninyo ang talahanayang ito. Lahat ng ito ay service cycle. Kalaunan, binigyan ng letrang index ang mga bersyon ng taon. Sa unang mga taon, umaabot sa 15 hanggang 20 motorsiklo kada linggo ang produksyon. Minimalistang pilosopiya ng Simplex ang namayani sa kasaysayan ng kumpanya. Pagsapit ng dekada 50, halos walang pagbabago sa disenyo ng motorsiklo matapos ang taong 35. Noong 41, nagbago ang disenyo nang lumitaw ang centrifugal na clutch. Ang service cycle ay kailangan pa ring itulak para umandar, pero mas maginhawa na ngayon. Pwede kang huminto sa kanto nang di pinapatay ang makina at magpatuloy agad sa pagmamaneho. Ngayon, pinapatigil ang makina gamit ang switch sa manibela na kumokonekta ng ignition system sa ground. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ipinadala ang ilang service cycle sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Noong taong 42, 152 unit ang ipinadala sa mga tropa at noong Mayo ng 43 ay nilagdaan ng kontrata na nagkakahalaga ng $136,000 para sa 500 motorsiklo na matagumpay na natapos noong Setyembre ng parehong taon. Para sa sandatahang lakas, ang halaga ng bawat unit ay $258.59. Kilalang katotohanan at may mga larawan na nagpapatunay na ginamit ng mga Amerikanong paratrooper ang motorsiklong ito. Halimbawa, sa larawang ito, makikita si Chaplain Francis L. Samson ng 500 at unang Parachute Infantry Regiment na nakasakay sa service cycle sa Netherlands. Dito, makikita natin ang paghahanda ng mga paratrooper para sumakay ng eroplano at ng kahit isang Simplex na motorsiklo bago ang Operasyon Market Garden. Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy ang paggawa ng magagaan na motorsiklo pero sa dekada 50, naluma na ang kanilang disenyo at estruktura. Noong 1953 nagkaroon ng ilang technical na pagbabago. Ang makina ng service cycle ay tumaas ang lakas hanggang 4 na horsepower, nagkaroon ng kickstarter at tuloy-tuloy na transmisyon gamit ang variator. Ang transmission ratio ay nababago sa pamamagitan ng pagpalawa o pagsisikip ng pangunahing puli mula humigit kumulang 18 sa isa sa mababa hanggang 7 sa isa mataas. Tinawag itong Simplex Automatic. Noong kalagitnaan ng dekada 50, nagbenta ang Western Auto ng mga motorsiklong Simplex gamit ang tatak na Wizard. Kawili-wili ang modelong may variator pero kakaunti lang ang nagawa. Pagsapit ng taong 60, itinigil na ng Simplex Manufacturing Company ang paggawa ng motorsiklo. Maraming dahilan kung bakit ito nangyari. Una, pagsapit ng taong 60, ang mga motorsiklo ng Simplex ay lubos ng naluma. Pangalawa, sa panahong iyon, pumasok na sa merkado ng Amerika ang mga Hapones, dala ang kanilang murang mga makina. Isang halimbawa na lang ang Honda na may magagaan na mokik at napakahusay na marketing. Noong dekada 60, lumipat ang Simplex sa mas makabagong larangan. Nagsimula silang gumawa ng mini bike at kart gamit ang sarili nilang makina. Tamang-tama namang sumikat ang ganitong sasakyan para sa libangan at paligsahan noong dekada 60 at 70. Kalaunan, humina rin ang negosyo dahil sa iba't ibang dahilan. Noong 1975 idineklara ang Simplex na bangkarote. 3 taon bago ito, ipinagbili na ni Paul Trin ang kumpanya, marahil dahil naramdaman na niya ang pagbagsak nito. Sa kasalukuyan, anumang bersyon ng Simplex service cycle ay mataas ang demand sa mga restorer at kolektor. Ang mga magagaan na motor na ito ay mahalaga sa kasaysayan ng Amerikanong motorsiklo at para sa ilang matatandang Amerikano, mainit na alaala ito ng kanilang kabataan at unang motor nila na walang iba kundi ang Simplex. Iyan mga kaibigan, ang kasaysayan ng mga motorsiklong nagmula sa New Orleans. Dito nagtatapos ang aking kwento. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, siguradong alam nyo na ang dapat gawin. Pero paalala ko lang, mag-like kayo, mag-iwan ng komento, nakakatulong ito sa pag-promote ng video. I-share nyo rin ang kwentong ito sa mga kaibigan ninyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong kawili-wiling episode tungkol sa mga motorsiklo at iba pa. Nakasama ninyo ang channel na Crash Moto. Hanggang sa muli nating pagkikita.